Ka-Express, may napapansin ka bang kakaiba sa mga nangyayari ngayon sa basketball sa Asia? Kung dati-dati ay puro local ang mga national teams, ngayon ay nagiging trend na ang pagkakaroon ng mga half-blooded o mixed race player. And guess what? Isa sa pinakamalaking bansa sa Asia na dati ay puro 100% homegrown ang pinapalaro, ngayon ay unti-unti nang sumusunod sa yapak ng ibang bansa, ang China. Yes, Ka-Express, iba na ang galaw ngayon ng Chinese Basketball Association, lalo na sa kanilang youth program. At ngayong taon, sa ilalim ng FIBA Under-19 World Cup program nila, may 3 batang players silang binubuo. At hindi lang basta-basta, sila ay may dugong banyaga. Pero teka, sino-sino nga ba sila? Unang-una sa listahan ay si Jacob Zhu, isang Chinese-Jamaican na may kakaibang galawan para sa isang teenager. Bagamat hindi siya ganon katangkad kung ikokompara sa ibang Chinese players, ang bilis at skills niya ay bagay na bagay sa modern basketball. At ang pinakakapansin-pansin kay Jacob ay hindi lang ang kanyang athleticism, kundi pati ang level ng kumpiyansa niya sa court. Habang bata pa, exposed na siya sa international competition at dahil dito ay naglalabasan na ang mga D1 NCAA offers mula sa malalaking eskwelahan sa US. Ka-Express, makikita mo sa larawan online kung paano siya pinapansin ng malalaking colleges. So, ibig sabihin, hindi lang China ang naniniwala sa kanyang potensyal. At kung sakaling magtuloy-tuloy ang kanyang development, aba hindi malayong maging bahagi siya ng senior national team ng China balang araw. At kung mangyari yon, ibang klaseng China ang ating makakalaban sa mga susunod na taon. Pero sandali lang Ka-Express, hindi lang si Jacob ang half-foreigner sa China Under-19, may isa pa tayong dapat tutukan, si Zhang Weifiang, isang 6'5" forward na may 2 taon ng experience sa international level. Naglaro na siya sa Under-19 competition last year at ngayon ay muli na namang magpapakita ng husay. Pero ang tunay na bintahin ni Zhang ay hindi lang ang kanyang experience sa youth tournaments, kundi ang kanyang exposure sa Chinese Basketball Association. So ibig sabihin, habang ang ibang bata ay nasa high school o collegiate level pa lang, siya ay nakipagbakbakan na sa mga veterano sa Pro League ng China. Sa edad na 19, CBA player na siya. So grabe, di ba? Kung sa experience lang, malayo na agad ang kanyang narating. At kung patuloy siyang ma-develop, hindi na siya basta potential lang, magiging core player na siya ng future Chinese national team. Pero hindi pa dyan nagtatapos ang ating kwento Ka-Express. May isa pa tayong hindi dapat palampasin, si Al Feng, isang Chinese-African player na may taas na 6'7". Katulad ni Zhang, naglalaro rin ito sa CBA, kaya imagine mo na lang ang foundation ng batang ito pag tumungtong na siya sa edad na 21 years old pataas. Malaki na, mahaba ang wingspan, at exposed na sa professional basketball. Kung pagsasamahin mo ang 3 batang to, si Jacob na may bilis at likse, si Zhang na may experience sa CBA, at si Feng na may size at athleticism, parang may binubuong big 3 na ang China para sa future nila. Hindi na ito yung traditional, mabagal at predictable na Chinese basketball. Mukhang nag-evolve na rin sila tulad ng ibang Asian countries na nag-improve at nag-a-adapt na sa modern style of play. At kung iisipin mong hanggang youth level lang ito, think again. Dahil ayon sa ilang ulat, may plano na rin ang CBA na magpatupad ng naturalized player policy sa kanilang liga. Aba, hindi lang pala sa national team, kundi pati sa liga, ay gusto nila makakuha ng mga foreign prospects para maging naturalized Chinese players. Sa ngayon, may mga offer na raw na lumalabas, pero wala pang kumpirmadong player na pumayag maglaro for China. Ang pinakahuling naturalized player nila ay si Lee Mohao Anderson. At mukhang hindi na interesado bumalik sa national team. Kaya nagkakalkal na ngayon ng bagong options ang Chinese Basketball Association. Kung sakaling matuloy ito, aba ibang klaseng powerhouse na talaga ang China pagdating ng 5 to 10 years from now. Ka-Express, isipin mo to, habang ang ibang bansa sa Asia ay nag-aalangan pa sa idea ng naturalization, China is already laying the foundation. Habang pinapalakas nila ang grassroots at youth development program nila, sinasabay din nila ang pangangalap ng mga foreign-blooded Chinese players. Hindi man sila makakuha agad ng naturalized players sa senior level ngayon,
Ang long-term plan nila ay kitang-kita. Invest now, dominate later. Para silang nagplant ng buto at sa mga susunod na taon, aasahan nila ang matinding bunga. At kung sakali mang umabot sa punto na makakuha pa sila ng isang tunay na elite naturalized center, gaya ng ginagawa ng Pilipinas, magiging mahirap na silang talunin. Pero teka lang ka-Express, hindi lang ang China ang sumusunod sa trend na ito. Tingnan mo rin ang South Korea, Japan at syempre tayo sa Pilipinas. Lahat ay may kanya-kanyang paraan para palakasin ang national team. Ang kaibahan lang, ang China ay may population, resources at exposure sa US system. Kaya kung matuloy ang direksyon nila ngayon, hindi na sila yung team na madaling basahin o predictable. Posibleng sa mga susunod na FIBA tournaments, maging dark horse o maging top contender ulit sila sa Asia. So ngayon ka-Express ang tanong, handa na ba tayo? Kung dati, sanay tayong nakikita ang China bilang kalaban na malaki pero mabagal, ngayon ay mukhang mag-iiba na ang kwento. Magiging mas mabilis sila, mas skillful at mas exposed sa international play. At kung magkatotoo ang lahat ng mga pinaplanong ito, magiging mas intense ang rivalry sa Asia, lalo na sa pagitan ng Pilipinas at China. Kaya sa atin namang mga fans at observers, mahalagang masundan natin ang development hindi lang ng gilas, kundi pati na ng mga potential ng kalaban natin. Hindi sapat na alam lang natin ang mga players natin, dapat kilala rin natin ang galaw ng ibang bansa. At sa pag-usbong ng bagong henerasyon ng Chinese basketball players, malinaw na may malalim na pagbabago sa direksyon ng kanilang programa. Ang dating kilalang China na puro 7-footer na mabagal at traditional ang laro ay unti-unti nang pinapalitan ng mas athletic, versatile at international caliber ng mga atleta. Ang pagsama sa kanilang under-19 team ng mga half-foreigners tulad ni Jacob, Zhang at al. Ay indikasyon na seryoso ang China sa modernization ng kanilang basketball system. Hindi lang ito simpleng experiment, ito ay long-term investment para sa mas malakas at globally competitive na national team. At hindi rin maikakaila na sinusundan nila ang trend na matagal nang ginagawa ng ibang bansa, kabilang na ang Pilipinas, Japan at South Korea, ang paggamit ng mga players na may foreign blood at exposure sa mga elite basketball system sa labas ng bansa. Pero ang kakaiba sa China ay ang laki ng kanilang resources, influence at organization. Kaya kapag gumagalaw sila, malawak ang epekto. Hindi pa man sila nakakuha ng naturalized player na 100% committed, pero ang pagbuo nila ng mga homegrown looking na foreign-blooded talents ay mas sustainable at mas madaling i-integrate sa kanilang national identity. At eto ang Express Info na kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.